Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Waldo. Napadpad ako sa Danau noon, sa Cebu, taong 2000. Kasama yung kapatid ko na parang sidekick ko. Doon nagsimula ang lahat at hindi ko makakalimutan yon kahit kailan. Isang dilag ang lumabas ng simbahan. Nagtama ang aming mga mata at sa pagngiti niya, para akong tinamaan ng kidlat ni Cupido. Napaiwas ako, nakakahiya. Ang kapatid ko namang si Mercy, hindi tunay na pangalan. Walang tigil sa pangungulit. Gustong ipakilala ako, pero duwag ako nun. Naupo na lamang kami sa parke. Tanaw ang simbahan mula sa malayo. Simula noon ang mukha niya ay nakaukit na talaga sa isipan ko. May angkin siyang karisma na hindi ko kayang ilarawan. Para sa akin, Sir Seth, anghel siya eh. Anghel na bumaba sa lupa. Iba-iba man ang ating pananaw. Para sa akin, perpekto siya. Nagsisisi ako na hindi ko sinunod ang kapatid ko. Dapat pala nakipagkilala ako. Feeling ko pa nga nun may chance ako gawa ng maganda yung pagkakangiti niya sa akin eh. Huwag niya akong husgahan. May kanya-kanya tayong interpretasyon. Baka sabihin niyo ang taas ng tingin ko sa sarili. Sa isang tagong lugar sa Danau nakatira ang kapatid ko. Tapos na siya sa kanyang pag-aaral. Nagtatrabaho sa LTO. Gusto niyang doon manirahan gawa ng may lupa kami doon. Taga Carmen talaga kami, Sir Seth. Ang pagpunta ko sa Danau ay para mag-enroll sa kolehiyo. 17 anyos ako ng mga panahon na yon. Bagito pa sa mga usaping pag-ibig. Ilang araw na lang enrollment na, kaya todo ang paghahanda ko sa mga kinakailangan. Hanggang sa naisipan kong magsimba muli sa sikat na simbahan ng Danau. Isang sakay lang ng habal-habal. Naroroon na kaagad ako. Abala ang ate ko sa pagtatrabaho noon. Mag-isa lamang ako. Nagbabalak na dumaan sa ate ko mamaya para humingi ng pera para sa pagpapaserox. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon na nakita ko siyang muli habang ako ay taimtim na nagdadasal. Nakapikit ako, humihingi ng gabay sa Diyos para sa aking pag-aaral at lihim na umaasa na makita siyang muli. Pagtilat ng mga mata ko, nasa tabi ko siya. Muling nagtama ang aming mga paningin. Ilang segundo kaming nagkatitigan bago natauhan at nagkahiyaan. Naglakad ako palayo na para akong zombie. Pero hindi ko na mapigilan ang damdamin kaya't bumalik ako sa kanyang kinaroroonan at nagpakilala. Malay ko ba kung ito na yung pagkakataon na ibinigay ng Panginoon? Kung palalampasin ko pa, baka hindi na maulit ang ganitong tagpo. Miss, pasensya na sa abala. Ako nga pala si Waldo. Pangalawang beses na po kayong nakita dito at hindi ko matatanggi na nabighani ako sa inyo. Hala, nakakatuwa ka naman, ganun ba? Ako pala si Rowena. Weng-weng na lang. Tugon niya. At ang kanyang ngiti nagpatunaw sa puso ko. Itong Weng-weng o Wena, Sir Seth, ay mga pangalang ginamit ko lang. Pero ang tunay niyang pangalan ay may hawig sa aking mga binanggit. Matapos ang pagpapakilala, muli kaming nagkatitigan. Para kaming nawalan ng ulirat nun. Yuko, ngisi, laro sa mga daliri at titig muli. Para kaming mga baliw. Yan ang aking paglalarawan sa aming dalawa ng mga sandaling yon. Kung mararapatin mo, itatanong ko lamang kung taga saan po kayo. At pwede pang sumabay sa inyo sa paglalakad. Ikaw talaga. Dito lang ako sa syudad nakatira. Doon sa may eskinitang yun, oh. Relihiyoso ka pala, no? Halika, sabay tayo maglakad. Huwag ka mahiya. Tumango ako at nauna siyang naglakad. Dito ko na binuksan ang usapan tungkol sa panliligaw.
kung may nobyo na ba siya, may nanliligaw o kahit may nagugustuhan. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata ko. Nakita ko yung pangingilid ng kanyang mga luha. Napabuntong hininga ako at naguluhan. Naisip ko kung may nasabi ba akong hindi maganda. Hanggang sa nagsalita siya. Ayon sa kanya, ikakasal na daw sana siya. Pero may nangyari. Pumanaw umano ang lalaking kanyang pakakasalan. Napanganga ko nun. Yumuko. At sinabing may pinagdadaanan pala siya. Siyempre humingi na rin ako ng tawad. Sabi niya ay ayos lang. Huwag daw akong mag-alala nun. Dagdag pa niya ay magkahawig daw kami ng lalaking ikakasal sana sa kanya. Kaya nung una niya akong nakita, nagulat siya. Magkasing tangkad, pero may kaputian nga lang yung lalaking yon. Kaya pala iba siya kung makatitig sa akin nung una. Para kaming matagal nang magkakilala. Yun ang nababasa ko sa mga mata niya. Magkamukha daw kami ng kanya magiging asawa. Kung ganun, pangit pala yun. Biro lang. Hanggang sa may sinabi sa akin si Wengweng. Nakaupo na kami sa parke sa mga sandaling ito. At nagulat ako sa mga sinabi niya. Ayon sa kanyang kwento, pinatay ang lalaking sana'y kanyang mapapangasawa. At hindi basta-basta ang nangyari. Aswang daw kasi ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Bigla akong natigilan. Para bang hindi ako makapaniwala sa narinig ko nun. Nagtanong ako kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi. Tumango si Wengweng at sinabing yun daw talagang nangyari. Nabalitaan ko na lang na yun ang sinapit niya. Pinuntahan ko siya at hindi ko siya nakilala. Kumalat yung balita na tinambangan daw siya ng mga hindi kilalang tao habang pauwi pero malakas ang kutob kong aswang yun. Yun din ang sabi ng nanay ko. Nakakakilabot naman yan. Teka, kumain ka na ba? Magtatanghali na kasi. Sabay na tayo. Sumang-ayon naman siya. Sinundan niya ako at dahil wala akong dalang kahit na anong pera, sinabi kong hintayin niya ako saglit. Pupuntahan ko lamang ang ate ko sa kanyang opisina. Pumayag ito. Parang wala siyang problema. Kaya't pinuntahan ko si ate. Sinabi ko na kasama ko yung babae at ililibre ko siya ng pananghalian. Nagtanong ang ate kung sino. Sabi ko yung babaeng tinutulak niya sa akin sa simbahan. Napangiti ang ate at binigyan ako ng pera. 1,000 ang inabot niya na sobrang ikinatuwa ko nun. Bilib talaga ako sa ate ko. Noon pa man, mapagbigay na eh. Basta sumaya ako. At yun na nga. Dinala ko itong si Wengweng sa isang karinderyang abot kaya. Kumain kami at halos walang nagsasalita sa aming dalawa. Pero alam mo yung pakiramdam na may tsansang maging kami. Sino bang matinong babaeng sasama kagad sa isang lalaking hindi pa niya gaanong kilala, di ba? Parang naging date na yon. Pagkatapos namin kumain ay nagpasya na siyang umuwi. Siyempre hindi ko siya pwedeng hindi ihatid. Dagdag pogi points yun. Gaya ng inaasahan, pumayag siya. Naglakad lang kami. Dahil maganda ang tanawin sa Danau at mababait yung mga tao dito. Akala ko nung una, pagliko sa kanto na tinuro niya ay makikita na kaagad ang bahay nila Wengweng. Pero grabe, napakalayo pa pala at nasa may iilang bahay na lang kami noon naglalakad. Saan ba banda? Tanong ko. Tinuro niya lang at sinabing malapit na. Pero habang naglalakad ay nagtanong ako ng iba pang detalye tungkol sa kanya noon. 20 anyos na pala itong si Wengweng. Pero kung titingnan parang magkasing edad lang kami. Masaklap ang kanyang pinagdaanan. Okay lang sana kung namatay ang minamahal niya sa isang normal na dahilan. Pero kung tamang aswang ang pumatay, bukod sa nakakatakot ay hindi talaga katanggap-tanggap. Tanaw ko na yung bahay nila. Nalaki agad ang mga mata ko. Malaki pala yung bahay nila kaso nga lang makaluma ang estilo.
Pero itinayo pa ito nung panahon ng mga Espanyol. Ancestral na ancestral eh. Tapos may mga binago lang sa ilang bahagi. Malawak ang paligid, malinis, at may iba't ibang uri ng halaman. 2 palapag ang bahay. Tapos may nakita akong matandang babae na nakaupo sa beranda. Itong beranda nila ay may mga halaman na nakasabit. Para bang nagsisilbing kurtina mga ito. Huminto na siya at sinabing na ihatid ko na raw siya. Binati ko ang matanda. Ngumiti naman ito at sinabi pang bakit hanggang sa buka na lang ako ng beranda. Nagkatinginan kami ni Wengweng. Sabi niya lola niya raw yun. Walang sabi-sabi ay nagmano ako at nagpakilala. Sabi ko'y inihatid ko lang ang kanyang apo. Tumango siya. At narinig ko ang pagsambit nito kay Wengweng sabay sabing, "Bagay kayo, apo. Sana ay ito na yung makapag-ahon sa'yo sa pagkalugmok sa depresyon na inabot mo sa dati." Si Lola talaga. Ngayon lang kami nagkakilala eh. Pasensya ka na, Waldo ah. Ganyan talaga si Lola. Ako lang kasi ang apo niyan. Bugtong na anak ang tatay ko pero na maalam na. Kasama ko si nanay, Lola at yung 2 katiwala. Mukhang nasa likod sila eh. Sige, maraming salamat. Napabuntong hininga ako at tumango. Nagpasalamat. Yung lola niya ay Sir Seth, pangalan nating Lola Silva. Puro uban yung buhok pero masigla siya at tila maliksi pa rin kung gumalaw. Weng, pwede bang bumisita? Oo naman, bakit hindi? May cellphone ka ba? Bibigyan pa kita ng number ko. Umiling ako at sinabing wala akong cellphone. Sikat na kasi yung cellphone nun eh. Meron na nga si ate at kung hindi ako nagkakamali, 5110 yung sa kanya. Ay, hindi rin ako sanay sa cellphone. Basta, bibisita na lang ako dito kapag may pagkakataon ha. Sa ngayon, inaasikaso ko talaga yung mga dokumento ko eh. Nakita mo naman na may dala ko mga envelope para sa enrollment sa college. Ikaw ba, nag-aaral ka pa ba? Tanong ko. Ang sabi nito, tapos na raw siya nung 1 taon. At tinasana ang pagkakataong makasal na siya. Pero may nangyari. Umalis na ako noon. Sumusulyap-sulyap pa habang papalayo. Nakatanaw lamang ito sa akin at nakangiti nun. Oo, at narinig ko ang napakasakit na pinagdaanan niya, pero ni katiting ay hindi ako natakot. Sa halip ay para bang lumakas pa ang loob ko na ligawan siya. Pakiramdam ko ay magiging masaya siya kung magkakaroon siya ng bagong makakasama. Makalipas ang 2 araw, Sabado, biglang sinabi ni ate na kamusta na raw yung babae. Napahinto ako sa ginagawa ko. Abala kasi ako noon sa paglilinis sa likod ng bahay. Hapon ito. At talagang nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sabi ko sa sarili ko ay nako. Naalala ko bigla yung pangako ko sa babae na dadalaw ako. Munti ko nang makalimutan yun dahil sa sobrang saya na makapag-aral na sa kolehiyo. Sa halip na mag-review pagkatapos ng mga gawain dahil malapit ng entrance exam, naganda na lamang ako para sa pagbisita. Hoy, ano bang ginagawa mo ha, bunso? Napakabagal mo. Yung pag-aaral nandyan lang yan. Tsaka ako nang bahala sa'yo. Yung tsansa mo sa babae, bihira lang yan. Ito na nga ate, nagbibihis na nga oh. Nakikita mo naman. Sagot ko nun. Aba, bigla akong sinuklian ng kapatid ko tapos inamoy pa yung suot ko. May kulang daw. Kailangan ko daw magpabango. Kaso walang pabango. Kaya mabilis na bumili si ate ng sa panlabanon. Yung conditioner. Yung nilalagay sa damit kapag isasampay na. Ipinahid niya sa akin na parang lotion. Grabe yung ate ko. May pagkapilyo din ito. May boyfriend na rin siya. Kasama niya lang sa trabaho. Parang si ate din ng ugali, makulit. Walang oras na hindi ako mapapatawa kapag nasa bahay yon. Kaya ayoy umalis na ako. Medyo kinakabahan syempre kasi nga first time ko itong bibisita. Bumiyaya ako kaagad. Doon lamang ako bumaba malapit sa kanila. Hindi sa mismong tapat. Gusto ko munang silipin kung naroroon ba siya habang papalapit ako. Hanggang sa pagdating ko sa bahay nila. Medyo madilim na. Pero may ilaw naman. Sa loob ng bahay ay kitang-kitang liwanag.
Basta ang ganda. Luma na yung bahay pero ang ganda talaga. Naupo ako sa beranda. Tinitingnan ko ang loob. Maya-maya may lumapit sa akin. Isang babae na sa tingin ko, nanay ni Wengweng. Pareho sila ng taas at kamukha niya. Nagtanong ito sa kung ano ang sadya ko. Magandang gabi po. Pasensya na po sa biglaang pagdalaw. Nakapangako po kasi ako kay Wengweng na dadalaw ako kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ako po si Waldo. Ay, ikaw pala yung nababanggit ng anak ko. Pasensya ka na rin, iho, at medyo istrikta ako sa pagbungad sa iyo. Sandali lang, naliligo siya. Ako si Delia. Nanay ako ni Wengweng. Papasok na sana ng bahay ang ginang nang abutin ko ang kamay niya at nagmano. Umiti ito. Tumango na para bang natutuwa. May nakikita akong ibang tao sa loob ng bahay. Babae na may suot na saya. Kinausap siya ng nanay ni Wengweng. Yung Delia. Hindi yun ang tunay na pangalan, Sir Sata. Lahat ng nabanggit at mababanggit kong pa mga pangalan, ginamitan ko ng iba. Sa tingin ko'y inutusan yung babae tapos naisip ko na siguro yun yung katiwala. Maya-maya pa ay may nakita akong paparating nga. Matandang lalaki na nagtutulak ng pushcart na may kargang karton. Inilagay niya ito sa gilid ng veranda. Karton ng sesto yun. Binati ko siya, tumango naman. Tapos nagtanong kung bisita daw ako ni Wengweng. Katiwala din ako dito. Maniligaw ka dong? Tanong niya na medyo nagpakunot sa noo ko. Para bang may mali. Kasi kung makatitig tong matandang lalaki, parang may agam-agam sa mukha niya. Pagkatango ko'y tumango din siya. Pero may sinabi ito bago umalis. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Sabi niya huwag ko na lang daw ituloy. Sabay talikod at umalis na. Nagtataka talaga ako. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko noon. Bagya akong kinalabutan. Ramdam ko ang diin sa sinabi niya na para pang dapat ko lang sundin. Pero agad ding nawala ang pagkabagabag ko nang makita ko na itong dalaga na paparating. Basa ang buhok, manipis ang damit na suot. Bakat ang alindog at talagang napangangako sa ganda niya na mas lalong lumitaw. Napabulong ako sa sarili ko na napakagandang dilag. Tumayo ako. Tapos sinabi kong dumalaw na ako. Nagpasalamat ako na naroroon lang siya dahil kanina pa ako nag-aalala na baka wala siya sa bahay. Sabi ni Wengweng, salamat din daw. At inaya niya kung doon daw ako maghapunan. Nahiya ako pero ang hirap tumanggi. Lalo't nagugutom na rin ako noon. Umupo muna ako tapos tumabis siya sa akin. Wala pang nagsasalita. Hanggang sa ako na yung unang nagsalita nun. Diretso agad para hindi na maantala pang pag-iisip ko. Nahati na kasi yun sa pag-aaral ko at sabi ko, hindi maitatanggi na nanliligaw ako nun. At kung sakaling pala rin magiging masaya ako. Alam ko at ganun din ako. Nagmamadali ka ba? Talagang masyado kong abalawing Isiningit ko na tong pagkakataon. Ayokong sayangin. Wala pa akong karanasan sa babae o relasyon man lang pero hindi ko alam kung bakit tila may nag-uudyok sa akin na ligawan ka Nung una pa kitang nakita, dama ko na talaga yung kakaiba para sa'yo. Nung nagkita tayo muli, alam mo bang dasal ko nun sa altar makita ka? Pagkalingon ko, ikaw pala yung nasa tabi ko. Ang sabi niya sa akin ay ang dami ko daw sinasabi. Pwede naman manong paiklin. Pwede namang walang pasakali. At sabihin kaagad ang punto dahil makakatiyak daw ako na positibo ang maririnig ko nun. Sabi ko sa sarili ko, wow, para bang nagpapaligsahan kami sa nararamdaman nun. Inabot ko ang kamay niya. Tapos sinabi ko talaga na, pwede ba kita maging kasintahan? Sa ngayon nakakahiya namang sabihin na mahal kita Kahit sa ikli ng panahon, ganun talaga Pero hindi naman ganun yung panunuyo dapat dahil yung totoong pagmamahal, mararamdaman mo lang talaga kapag nakasama mo na yung tao at nakilala mo siya ng gusto, di ba? Tapos kapag hindi mo siya nasilayan ng isang beses, mangungulila ka sa kanya, tama? Hindi ako magsisisi kung ikaw yung papalit sa dati kong minamahal.
Alam mo kung bakit? Parehas kayo ng ugali. Nararamdaman ko, mabait ka din pero bago kita sagutin, meron akong dapat na sabihin. Sabi niya. Tila may sasabihin itong iba. Kitang-kita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Parang maiiyak pa ito. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Sabi ko sa sarili ko marahil natatakot siyang baka matulad ako sa kanyang dating pag-ibig. Oo, yun ang pinangangambahan ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil kami ang naging dahilan ng kamatayan niya. Sumimangot ako. Nawalan ako ng imikatang gulat ang bumalot sa akin ng mga oras na yon. Hanggang sa nagtanong ako kung paanong siya ang dahilan. Hanggang sa sinabi niya ang isang maiksing talata na nagdulot sa akin ng matinding pagkatakot. Na para bang gusto ko nang bitawan ng kamay niya. Ayon sa kanya, isa daw siyang aswang. Niyanggaw daw siya nung kanyang kabataan. At ganap na naging aswang ng magdalaga na. Umiyak si Wengweng. Dagdag pa niya. Ang yumanggaw daw sa kanya ay kaanak ng kanyang yumaong ama. At ito ang pumatay sa kanyang ama dahil sa paghihigante sa mga pangyayari noon. Nagkaroon ng sigalot sa lupa na humantong sa madugong trahedya. Ginamit ng aswang ang kanyang abilidad para patayin ang kanyang ama. Dahil nga niyanggaw na siya. Wala pang alam ang kanyang pamilya. Ang sinasabi niyang yumanggaw sa kanya, ang siyang pumatay sa kanyang sanay mapapangasawa. Galit na galit si Wengweng. Hindi pa daw sapat ang paghihiganti nito. Hindi din sapat na ginawa siyang aswang at naging malas sa kanyang pamilya. Sa kabila nito ay hindi nagbago ang pagtingin ng kanyang pamilya sa kanya. Hindi ako nakaimik. Dahan-dahan kong binitawan ng kanyang kamay. Nanginginig ang katawan ko at tila gusto ko nalang umuwi pero kung nagawa kong patayin yung una kong karelasyon, sa susunod sisiguraduhin kong hindi na mangyayari ito. Pero nasasayan, Waldo. Hindi kita pinipilit. Pag-isipin mo dahil yun naman yung pakay natin, hindi ba? Ayoko lang magsinungaling dahil nais kong sukatin yung katatagan. Katatagan mo. Hindi lamang basta kilabot ang nadama ko noon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang takot ko. Pero habang nakatitig sa akin si Wengweng, may mapupungay at mapunuksong mga mata na tila nawawala yung takot ko noon. Hinahawakan niya na yung kamay ko at muling nagtanong kung ano na umano. Natural lang na magulat ako. Hindi ko talaga inaasahan. Naiintindihan ko na yung sinabi ng katiwalang lalaki, Weng. Hindi ko na pag-iisipan aswang ka pero alam ko mabuti ka. Ang problema yung yumanggaw sa'yo. Hindi na rin bago sa akin yung aswang dahil meron ding aswang sa amin sa Carmen eh. Porsigido ako, Weng. Wika ako nun. Hindi ko alam kung bakit ko yung nasabi. Alam nyo, pagkatapos kong magsalita parang gusto kong bawiin yung mga sinabi ko eh. Lumabas ang nanay niya. Umiiyak. Nakikinig pala ito sa gilid ng pintuan. Lumapit ito sa akin at tinanong kung sigurado daw ba ako. Tumango lamang ako at sabi ko'y pagsisikapan ko hanggat kaya ko. Ayon naman sa kanyang ina, si Wengweng ay aswang. Pero hindi ito natatakot sa Panginoon. Kaya kumbinsido siyang hindi ito masama. Doon ako kumain ng hapunan at maniwala man kayo o hindi. Habang kumakain kami, biglang sumigaw ang katiwala sa likod ng bahay. Sabi niya ay may dumating umano. Lahat kami napatingin sa likod at bumungad sa amin ang isang lalaki noon. Napakaitim na mga mata. Nakangisi at sinabing hindi pa raw nadala ang pamilya. May gusto pang ipahamak na iba. Tinuro niya ako. Talagang nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Lalaki ito. Medyo may edad na yung tao. Yung mga mata niya masasabi kong aswang nga siguro ito eh. Tao lang pero ibang-iba yung mga mata eh. Sabi ni Aling Delia,
Tigilan na daw sila. Maawa na umano sa kanila. Hindi na sila nagkakaroon ng payapang buhay. Sumabat naman ang matandang lola ni Wengweng at sabi niya ay hindi sila gumante nung pinatay ang kanyang anak dahil alam nilang wala silang panglaban. Pero dapat na raw kalimutan ng sigalot. Kung may panglalamang man daw sa lupa ang kanyang anak ay ibabalik niya ang nilamang na lupain. Huwag lamang umanong idamay ang panibagong mamahalin nito sa buhay. Ang aswang na ito'y pinangalanan ng matanda. Pero tawagin na lamang natin itong Uyo. Tumawa ito ng malakas. Bakit hindi daw ito ginawa noon pa? Bakit ipinagpatuloy pa rin daw ang paggawa ng dokumento sa lupa na hindi naman pantay ang pagkakahati? Grabe no. Isipin mo, lupa lang yung dahilan. Mahirap lamang kami. Pero may karapatan din kami. Yung karapatang yun ay kinuha ng anak nyo. Silba, masyado siyang garapal. Kaya dapat lamang siyang patayin. Ano? Ngayong naiipit na naman, susuko na. Ganun ba? Bibigyan ko kayo ng ilang araw. Sige, baguhin ninyo ang dokumento. Matapos magsalita ng aswang, tumalikod ito at naglakad hanggang sa naglaho na lamang na parang bula. Alam nyo, niyakap ako ng Wengweng. Ang sabi niya ay wala na daw mangyari sa akin. Mabuti raw at nagpakita kaagad ang aswang dahil gusto talaga itong kausapin ng kanyang lola. Ang kanyang ama kasi ay abogado at binago talagang dokumento sa lupa. Yun ang naging ugat ng lahat. Hindi lamang inaasahan ng kanyang ama na lamang man ang batas, pero lugi pa rin dahil aswang ang isa sa kalaban. Bagay na hindi talaga binibigyang pansin kapag nagdemandahan. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Ang lola at nanay ni Wengweng umiiyak. Yumakap sa akin ang nanay ni Wengweng at buong pusong humingi ng kapatawaran. Muntik na raw akong malagutan ng hininga. Ako lamang umano ang pakay ng aswang. Kapag nagbalik ako sa bahay namin, tiyak nakakalat ang balitang tinangkaan akong patay ng mga taong hindi kilala. Tulad ng nangyari sa dating nobyo ni Wengweng. Saad ng dalaga ay hindi niya umano ako papabayaan. Pero sumabat ang nanay niya. Wala pa raw gaanong karanasan si Wengweng sa kanyang pagiging aswang. Sinusumpong lang at hindi pa ganon kapanganib. Ibang-iba umano ang itsura ng aswang kanina. Isa daw itong ganap na halimaw, samantalang si Wengweng yung mga mata lamang niya ang nag-iiba nun. Ikinuwento ko ang lahat ng ito sa ate ko. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero anya, nasa sakin pa rin ang huling desisyon kung saan ako masaya. Doon din siya masaya para sa akin. Wala pa talaga akong kasiguraduhan nun. Kumbaga pinakikiramdaman ko pa si Wengweng. Kahit na alam ko ang kanyang tunay na pagkatao. Mais naman nila ang gusot ng mga panahon na yon. Dumalaw ang aswang sa anyong tao. Nakipagsundo at nangakong ititigil ng kanyang paghihiganti. Sa paglipas ng panahon, habang nag-aaral ako ay lalo ko pang nakikilala ang dalaga. Malambing ito. Tuwing araw ng linggo ay hindi kami nawawala sa pagsisimba. Hanggang sa napamahal na rin ang kapatid ko sa kanya. Lalo't madalas ko na siyang isinama sa bahay. Nakilala na rin siya ng aking mga magulang. Alam na rin nilang tungkol sa kanya. Pero katulad ni ate ay nasa sa akin pa rin daw ang huling desisyon. Ang importante ay huwag ko daw papabayaan ang pag-aaral ko. Sa puntong yun ay wala na talagang atrasan. Wala nakagusto na ako sa kanya. Nakita ko na rin yung sumpong niya. Pero totoo na hindi siya ganap na aswang. Mata lang ang nagbabago. Napapansin ko rin na napakainit niya at hindi ko alam kung bakit. Itinatanong ko ito sa isang albularyo, pero hindi ko binanggit na ang nobya ko ang isang aswang. Ay naman sa albularyo, napakainit daw talaga ng mga ganitong nilalang, lalo na kapag may sumpong. Kumukulo daw kasi ang dugo nito, kaya't nagiging gutom at uhaw sa karne. Napapailing ako. Nagpapasalamat dahil hindi naman uhaw sa laman ng nobya ko. Saglit lamang din ang kanyang sumpong. Madalas akong bumisita sa bahay nila Wengweng.
Tinatawag ko na rin nanay ang kanyang ina. At kung minsan ay doon na ako nanananghalian sa kanila. May pagkakataon pang sinabihan ako ng nanay ni Wengweng na sa syudad ng Cebu na raw ako mag-aral. Sa San Jose, Recoletos. Sasagutin na daw nilang lahat. Pero umiling ako. Magagalit si ate dahil siyang nangakong patatapusin ako sa pag-aaral nun eh. Nagkatuluyan kami ni Wengweng. Tinanong ko pa siya kung okay lang bang ibahagi ang aming kwento sa channel na ito. Pumayag. Pero dapat daw naming ingatan ang aming privacy. Huwag isiwalat ang aming pagkakakilanlan dahil reputasyon din namin ang nakataya. Sino nga bang mag-aakala? Nang lahat ng ito ay nagsimula lamang sa isang babaeng nakita ko sa parke ng Danawa. Ang ngiti ng babaeng yon ay siyang tunay na nagpaantig sa puso ko.